Taong 2001 nang mangyari ito. At nang mga panahong yon, may asawa na ako't buntis ng 5 buwan. Nga pala, ang tinitira namin mag-asawa, magkakalayo ang mga kapitbahay. Gawa ng iilan pa lamang ang mga taong naninirahan sa sitio namin. At halos lahat ng mga taong nakatira ay kilala ang isa't isa nun. Kung tutuusin nga ay parang magkakamag-anak na nga ang turingan naming magkapitbahay, sa kadahilan ng bawat bahay ay nabibigay ng ulam o ano pa mang makakain. Minsan pa nga kapag may okasyon, tapos hindi ka nakadalo sa bahay na may kasiyahan, hahatiran ka nila ng pagkain sa mismong pamamahay mo. Nga pala Sir Seth, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rex. Tubong Masbate. At dito rin naganap ang isang pangyayari na sa tanang buhay ko ay hindi ko aakalaing mismong maranasan ang kahindik-hindik na kababalaghang para sa akin makapigil hininga. Gaya ng sabi ko, ganoon sa sitio namin noon, Sir Seth. Kahit nga gulay lamang ang ulam ng kapitbahay mo, mamimigay pa yon kahit na kokonti lamang ang ulam nila. Siyempre, kami naman ng asawa ko ay namamahagi rin ng pagkain kapag meron kami. Hanggang sa nagkaroon kami ng kapitbahay, natawagin na lamang natin sa pangalang Cora o sa tinatawag ng karamihang Lola Cora. Itong si Lola Cora ay nabalitaan naming galing ito sa lugar ng Capiz. Bukod doon, wala na kaming ibang alam tungkol sa matanda. Kung sino yung kaanak niya, nasaan ang pamilya at bakit mag-isa lamang siyang nagawi sa lugar namin. Nagtayo ng maliit na kubo ang matanda malapit sa bahay namin noon. Nung naninirahan na nga si Lola Cora sa lugar namin ay tanging paglalako ng gulay o kung minsan naman ay karne ang kanyang ipinagkakaabalang hanap buhay. Tuwing hapon ay umaalis ito para maglako ng gulay. At sa umaga naman ay naglalako na ng mga karne. Ganun palagi ang gawain ng matanda. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng awa sa kanya. Mag-isa lang siyang namumuhay. At araw-araw ay naglalako siya kahit na kung minsan napapansin kong para bang may dinaramdam siyang sakit noon. Malinaw ko din, Sir Seth, na kami po ng asawa ko. Hindi kami yung tipong judgmental na porket dito galing si ano at porket sikat yung ganito doon, huhusga na namin. Kumbaga, alam na namin noon na sa Capiz, di ba, may mga kwento-kwento patungkol sa aswang. Pero hindi kami naniniwala sa ganong klase. Tsaka mabait naman si Aling Cora. Yun nga lang, magmula din noong manirahan sa sitio namin si Lola Cora, naging sunod-sunod na mga kababalaghang nangyari. May mga hayop na bigla na lang mawawala. Kapag nahanap, wala ng buhay, nakahandusay sa kagubatan. Sa Karatig Baryo naman ay sunod-sunod na ang pamiminsala o mano nang hindi nila malaman kung hayop ba o tao. Natatakot na rin ang mga tao sa karatig lugar. Lalong-lalo na yung mga buntis, sanggol at paslit. Dahil baka mapano daw sila. Kagaya nga ng sinabi ko ay hindi kami mapanghusgang mag-asawa. Pero syempre, hindi naman lahat ganito mag-isip, diba? Kaya nga dahil sa bibig ng mga tsismoso at tsismosa, naging usap-usapan na bantog na aswang si Lola Cora. Wala naman umanong ibang pwedeng paghinalaan, kundi siya lang gawa ng siya lang naman umano ang bagong salta sa lugar namin. Hoy kayo, kaya aga-aga tsismisan na naman yung inaatupag ninyo. Itigil nyo na nga yung usap-usapan nyo tungkol dun sa matanda. Kawawa na nga yung tao Sambit ng asawa ko isang umaga noon sa kapitbahay ko. Nung minsan na maabutan namin silang nagkikwentuhan sa bakuran ng bahay ko. At yung pinag-uusapan nga nila ay yung kakadaan lamang na matanda.
Ayon naman sa mga nag-uusap, paano namang hindi pag-iisipan ng hindi magandang matanda nun? Gawa ng napaka-misteryoso nito. Yung asawa ng nagsalita, minsan niya nang nakita ang matanda na umalis sa sitio sa 10 oras ng gabi noon. Noong mga panahon na yon, medyo big deal na kasi ito, Sir Seth, gawa ng kapag madilim na, wala ka nang dapat rason pa para lumabas noon. Unless emergency. Ay naman sa misis ko, hindi naman issue dapat yung ganon. Hindi naman namin alam kung ano bang ginagawa nitong importante kapag ganong oras. Baka may pinupuntahan. Sinaway ko na lamang itong misis ko gawa ng mamaya makipag-away pa siya dito. Alam niyo na, mga marites yung mga kausap niya. Mahilig magkalat na mga kwento ng kung ano-ano. Kinagabihan, matapos namin ang hapunan, nagpahangin kami ng asawa ko sa labas ng bahay. Habang nagkikuntuhan kami, meron akong napansin nun. Alam nyo, normal lang naman sa amin yung mga pusa at mga aso, di ba? Normal lang sa lugar namin sa probinsya. Pero kung gaano ka normal yon, dapat ay pamilyar din kami sa hayop. Kumbaga, yung pusa o aso, alam namin kung sino ang nagmamay-ari. Pero nung gabing yon, meron akong nakitang malaking pusang itim na hindi pamilyar sa akin at alam kong hindi pagmamay-ari ng mga kapitbahay namin. Naputol na lamang yung tingin ko dun sa nilalang. Nang tanungin ako ng asawa ko kung paano kung totoong aswang nga si Aling Cora. Saglit na tinapunan ko siya ng tingin bago ibinalik sa pusang kasalukuyan pa rin nakatayo at nakatitig lamang sa amin. Bagya pa akong natawa at sinabihan ng asawa kong mukhang malapit na siya makumbinse ng mga tsismosang kapitbahay namin. Kalain mo ba namang magtatanong siya ng magtanong tungkol sa aswang na yon? Na sa pagkakaalam ko, ay hindi naman siya interesado sa ganung usapin nun. Kinumbinsi ko siya na hindi aswang si Lola Cora. Dahil kung aswang man, Sir Seth, diba? Kami sana yung unang inatake nito. Pero alam niyo, Sir Seth, kung iisipin lamang ng mabuti, mukha naman talagang nakakatakot ang itsura ni Manang Corazon. Kung titingnan mo nga ng maigi ang matanda. Pero ganun pa man ay napakaamo ng mukha niya. At yung mga ganung itsura hindi dapat pagdudahan. Mas mukhang aswang pangatingnan si Aling Soledad kesa kay Lola Cora eh. Bukod sa buwagag na yung buhok eh, ang laki ng mga mata. Daig pa yung sumisingot sa kanto. Biro ko na lamang si misis ko nun. Tumawa naman siya. Dahil sa pag-uusap namin at nagkabiroan ay nawala na sa isip ko yung tungkol sa itim na pusa. Hindi ko na nga namalayan kung saan yun nagpunta. Nang medyo inaantok-antok na ako ay inaya ko nang pumasok ang misis ko. Kako'y matutulog na kami dahil may pasok pa ako bukas sa trabaho at baka mahamugan na siya noon. Pagpasok na namin sa loob ng bahay, sinabihan ko ang asawa kong maglagay siya ng langis sa tiyan bago mahiga nang sa ganon ay hindi ito sumakit. Sinabi ko sa kanyang ako na magsasara ng pintuan noon. Matamis na ngiti lamang ang naging sagot ni Donna bago kinuha ang langis at tumungo na sa silid tulugan. Nung magsasara na ako ng panghuling bintana, Sir Seth, saglit akong napigilan ng makalanghap ako ng kakaibang amoy. Amoy langis yun pero taliwas sa amoy ng langis na ginagamit ng asawa ko. Saglit pa akong nagpalinga-linga para hanapin kung saan nanggaling ang amoy na nalalanghap ko noon. Sobrang baho kasi talaga. Nakakasulasok yun sa ilong na humahagod pa hanggang sa lalamunan ko papuntang sikmura. Ilang segundo din akong nagpigil ng hininga. Napamura pa ako sa isipan at saglit na hinagilap kung saan nanggagaling ang amoy na yon. Nagreklamo pa nga si Donna at nagtanong kung ano yung mabaho. Hindi ko alam. Hinahanap ko nga rin eh. Sinabihan ko siyang huwag na siyang lumabas ng kwarto
dahil patapos na ako magsara nun. Ang una pang ang naisip namin noon ay may tinapon na patay na hayop malapit sa amin. Para hindi na magdaldal pa ng magdaldal ang misis ko, minadali ko na lamang ang pagsasara. Pagkatapos ay pumasok na ako sa silid. Saktong pagpasok ko sa silid ay nakita ko si Donna na hindi maipinta ang mukha niya. Napapahawak siya ng tiyan. Nag-aalalang tinanong ko siya kung ano ang nangyari sa kanya at bakit nakahawak siya dito. Sa hindi umano malamang dahilan, sumasakit yung tiyan niya. Hanggang sa walang ano-ano, bigla na lamang akong nakarinig ng malakas na kalabog sa labas ng bahay. Kasunod ng pagkalabog ay ang malakas na pag-alulong ng mga aso at nakakakilabot yun pakinggan. Kinukutuban ako nun. Sumagi na naman sa isipan ko yung tungkol sa sinabi ng aking ina na kapag may ganong pangyayari, may kakaiba. Sandali, dito ka lang, Donna. May gagawin lang ako. Bago ako makalabas ay narinig ko pang nagtanong ang asawa ko kung saan umano ako pupunta. Hindi ko na siya sinagot pa. Salip ay dire-diretso lamang akong pumunta sa kusina. Kumuha ng posporot, gomang nasa ilalim ng lababo. Pagkakuha ko noon ay kaagad na lumapit ako sa bintana. Sinindihan ang gomang hawak-hawak ko. Nung umaapoy na yon, dali-dali kong binuksan ang bintana at inihagis palabas sa bakuran ng gomang may apoy. Kung sino ka man, hindi mo ako maiisan ha. Ang asawa ko pa talaga yung pinagbalakan mong biktimahin. Sigaw ko at mabilis nang sinara ang bintana nun. Wala pa mang ilang segundo ay nakarinig na ako ng malakas na pag-atungal na para bang asong napaso. Pagkatapos ay nakarinig ako ng mga yabag ng paang mabilis nang kumaripas ng takbo palayo. Hindi na muna ako pumasok sa loob ng silid. Sumilip ako sa siwang ng bahay at hinanap ko kung nasaan ang nilalang. Pinakiramdaman ko rin ang paligid at naging alerto nun. Maya-maya pa, bumalik na ako sa silid kung saan naroon ang asawa ko. Tinanong ko siya at kinamusta ang kalagayan. Marahan siyang bumangon at sinabing ayos lamang umano siya. Nawala na umano ang pananakit ng tiyan niya. Simula ng gabing yon, palagi ko na siyang pinag-iingat. Sinabihan ko siyang wag munang masyadong maglalabas at wag rin magpapapasok sa bahay ng mga taong hindi gaanong kakilala. Mukhang sinunod naman ni Donna ang sinabi ko, kaya't naging panatag na rin ako habang nagtatrabaho at hindi na masyadong iniisip ang kalagayan niya. Hanggang sa isang dapit hapon, dumaan sa bahay namin ang matanda, si Lola Cora. Nagulat pa nga ako dahil sa kauna-unahang pagkakataon. Pumunta ito sa bahay namin. Lola Cora, ano pong atin? Naparito ko kayo. Nakangising kinuha ng matanda ang isang supot ng may lamang isda at inabot sa akin yon. Sa pag-aakala kong pagbebentahan niya kami ng isda ay sinabi ko sa kanyang sandali lang at kukuha lamang ako ng pera para may ibabayad ako sa kanya. Pero mabilis akong pinigilan ng matanda nun at sinabihang wag ko na raw bayaran ng isda. Bigay niya lang umano yon. Buntis ang asawa ko at narinig niyang nakaraan na naghahanap ng isda ang asawa ko noon. Bilang kapitbahay, nais niyang kahit papano ay makapag-abot siya. Oh, pero hindi po ba kayo malulugi sa panindan niyo? Baka mamaya wala na kayong perang pamuhunan ng mga panindan niyo kasi binigyan niyo kami ng isda. Ano ka ba, iho? Huwag mong isipin yan. Malaki-laki ang benta ko kahapon kaya ako naman yung mamamahagi ng biyaya ngayon. Pilit akong kinukumbinsi ni Lola Cora na tanggapin ang bigay niya at huwag na raw akong mahihiya pa. Hindi umano maganda ang tumanggi, lalo na't buntis ang asawa ko noon. Nahihiya man ay tinanggap ko na lamang ang binigay niya. Isa pa, ayaw ko rin namang mapahiya ang matandang nagmagandang loob na magbigay sa amin noon.
Kaya naman tinanggap ko na lamang ang binigay niya at nagpasalamat. Maya-maya ay nagpaalam na rin ito. Habang pinagmamasdan ko ang matanda nun, hindi ko maintindihan kung bakit nakaramdam ako ng kilabot. Lalo na nung mapansin ko ang kakaibang pagkakangisi niya. Bahagyang ipinilig ko ang ulo para maalis ang hindi magandang iniisip tungkol sa kanya. Nadadala lang ako sa mga usapan at kuro-kuro nun. Hanggat maaari ay ayokong pagdudahan ito. Dahil para ko na rin siyang lola kong ituring. Medyo hawig niya rin kasi yung lola ko kaya kahit na kumalat pang usap-usapan sa baryo namin noon, hindi talaga ako naniwala. Nung nasa kusina na ako ay saglit akong natigilan nung may maalala ko noon. May nakita ko sa kamay ni lola. Parang paso ito. Kanina kasi noong iabot niya sa akin ang isang supot ng isdang yon, may napansin akong parang pilit malapit sa pulsuhan niya. Yung parang nagbubutlig-butlig na tubig. Hindi ko nga lang agad napansin yun gawa ng nakikipag-usap ako sa kanya. Natigil lamang ako nung marinig ko ang mga yabag ng paa at boses ng asawa ko na nagtanong kung ano daw ang hawak-hawak ko. Sinabi ko naman sa kanya na isda yun ang bigay ni Lola Cora. Nalaki ang mga mata niya nang makitang paborito niyang isda ang binigay ng matanda. Halos tumulo pa nga yung kanyang laway dahil nung nakaraang araw pa umano talaga siya natatakam kumain ng inihaw na isda nun. Siya pa ang nagpresentang ihawin ng isdang tilapia para maibsan na umano ang pagkakatakam niya. Tumanggi ako. Sinabi ko sa kanya ako na lamang ang mag-iihaw. Pero sadyang mapilit talaga ang misis ko kaya hinayaan ko na lamang siya. Ang ibang gawain na lamang ang ginawa ko para kahit papano makatulong ako sa kanya noon. Aba, mukhang masarap naman tong niluto mo. Pwede ko bang tikman to? Pwede ba ako makahingi? Bungad kong sabi sa kanya matapos niyang mailapag sa mesa ang naluto niya ng inihaw. Pasado 7:00 na yun ng gabi, kaya tamang-tama lang para sa hapunan. Sinaway niya ako noon at sinabing maya-maya na gawa ng gagawa pa siya ng sawsawan. Matapos kong mag-ayos ng hapagkainan, bumalik na ako kay Donna at tinabangan kung kailan siya matatapos noon. Habang tinitingnan ko yung ihaw, Sir Seth, nakakatakam. Alam mo yung sobrang bango niya. Tapos ang sarap niyang tingnan nun. Parang ang gusto kong kurut-kurutin yun kaso baka toyoin yung misis ko eh. Alam mo naman yung mga buntis, di ba? Ngayon, Sir Seth, ito ang ipinagpapasalamat ko sa lahat. Ang ginagawang sawsawan noon ng misis ko. Sibuyas, bawang, sili na merong toyo at suka. Ako naman kapag inihaw, mas gusto ko yung pinapatakan mo kaagad ng kalamansi, tapos sisipsipin mo na lamang. So habang ginagawa ng misis ko yung sawsawan na yon, tinanong ko siya kung pwedeng tikman kahit yung bandang buntot lang. Ayun, pumayag. Kaya agad-agad akong kumuha ng kalahating kalamansi. Ipinatak ko yun malapit sa buntot. Yun kasi yung paborito kong kainin pagdating sa mga inihaw na isda. Matapos kong ipatak ang kalamansi, at akmang kukurot na sana ako, bigla na lamang umalingasaw ang napakabahong amoy na nanggagaling mismo sa isdang yon. Mabilis akong napaatras at halos maduwal pa ako sa sobrang baho ng amoy. Napatakip na ako ng ilong. Maya-maya'y napabulalas na lamang ang asawa ko kaya napatingin ako sa kanya bago tiningnan ang ulam na umaalingasaw. Pagkatingin ko sa inihaw na yon, nanlaki ang mga mata ko. Yung kaninang isdang pinatakan ko, tila ba naging karne yon? Alam kong hindi isda yon. Pwedeng karne ng baka, pwedeng karne ng baboy, o hindi naman kaya karne ng kambing.
basta alam kong hindi isda yon. Ang malala, ayoko mang isipin pero bigla na lamang pumasok sa utak ko na hindi kaya karne ng tao ito. Alam ko na yung tungkol sa mga kwentong kalamansi dahil noon pa man may mga ganung bagay o kwento ng paikot-ikot na naririnig namin sa mga nakakatanda. Napamura ako nun. Hindi ako makapaniwala sa nakita. Paulit-ulit akong tinanong ni Donna kung bigay ba talaga ito ni Lola Cora. Tumango ako. Pigil ang hininga habang hindi inaalis ang titig sa karne na nasa hapagkainan. Namumutla na rin ang misis ko nun habang hawak-hawak ang tiyan niya. Totoo ngang aswang si Lola Cora. Tanging nasambit niya na lamang yon. Inis na inis ako nun. Isa ako sa hindi naniniwala doon na aswang siya dahil nga naaawa ako sa kanya at napakaamo ng kanyang mukha. Tapos kung sino pang katulad namin na hindi pinaniniwalaan yung mga chismis, kami pa yung pinagbalakan niyang biktimahin. Habang nagkakagulo kami sa loob ng kusina noon, walang ano-ano ay may isang malakas na kalabog na nagmumula sa bubungan ng bahay. Idagdag pa ng aso naming walang tigil sa pag-alulong at tila bahag ang buntot na parabang may kinatatakutan. Tinanong ako ni Donna kung ano yung lumagabog na yon. Nag-umpisa ng matakot ang asawa ko. Sandali lang, Donna. Dito ka lang. Sisilipin ko lang. Kinuha ko yung itak. Pagkatapos ay sinilip ang bubungan namin mula sa bintana. Nang masilip ko na ito, naroroon ang malaking pusang itim. Palakad-lakad ito. Nagmadali na akong bumalik sa kusina at hinasa ng hinasa ang itak nun. Nagpanggap ka pang animal ka. Tingnan natin kung hanggang saan yung pagpapanggap mong aswang ka. Galit kong sambik habang patuloy pa rin sa paghahasa nun. Ayon sa aking ama, kapag may nakita umano akong kakaiba, napapansin o kaya naman pakiramdam ko'y inaaswang, hasain ko lamang umano ang itak. Hasain ng hasain na ang ibig sabihin ay hinahamon ko yung nilalang na yon. Para kasi umano sa mga nilalang, masakit at nakakapangilabot sa kanilang pandinig ang ingay ng naghahasa ng itak. Kapag ganon, ay mas lalo lamang silang manggagalaiti at maging agresibong pasukin ang bahay para harapin ka. Hindi nga ako nagkamali. Ilang sandali pa ay may naririnig na kaming pagaspas na mga pakpak na paikot-ikot sa labas ng bahay. Sobrang lakas ng pagkumpas ng mga pakpak na yon. Nasa maniwala man kayo o sa hindi, halos iangat na ang bubungan ng bahay. Dinaig pa yung bagyo. Nang walang tigil sa paghampas ang nilalang na yon, ay lumabas na ako ng bahay. Siguro dala na rin ng galit yan, Sir Seth. Hindi ko na naisip ang pwedeng kahinatnan ko pagkalabas ko. Nagulat na lamang ako nang bigla na lamang akong bagsakan. Humiga ako sa lupa nun. At ang nakapatong sa akin, Sir Seth, malaking pusa. Nagulat ako nun. Sinunggaban niya ako. Tumalsik ako nun at nasugatan sa itak na hawak-hawak ko. Napaigik pa ako sa sobrang sakit pero hindi ko yun inintindi. Mabuti na lang at abot kamay ko pa rin ang itak. Kinuha ko yun. At walang pagdadalawang isip na hinataw ko ng hinataw doon sa nilalang na nakapatong sa akin. Habang walang tigil kami sa pakikipagbuno, walang tigil din yung misis ko sa kakasigaw at humihingi ng tulong sa mga kapitbahay namin. Napakalakas ng nilalang na yon. Hindi man lamang ito natinag nung sapakin ko siya. Nabitawan ko na naman kasang itak, Sir Seth. Nang muli niya akong daganan, doon niya ako pinagkakakalmot.
Wala na akong nagawa noon kundi takpan na lamang ang mukha ko ng mga palad at kamay ko noon. Hanggang sa magkaroon ng milagro, Sir Seth. Ilang saglit pa ay nagsipaglabasan ng mga kapitbahay namin. Kanya-kanyang bitbit ng pamalo ang mga kalalakihan at ang iba naman ay pumulot ng bato. Dali-dali silang sumugod sa bahay. Na makita ito ng nilalang, bigla itong napaatras noon. Tumakbo ito sa malayo, sa parte kung saan walang katao-tao. "Rex, ayos ka lang ba? Halika, tulungan ka na naming tumayo." Sambit ni Aling Soledad at inalalayan na nga ako makatayo. Ang iba ko namang mga kalalakihang kapitbahay ay sinubukang habulin ng nilalang kung saan ito tumakbo. Hindi kaagad ako nakasagot sa mga tanong ng matanda. Nahihilo na ako noon. Kinakapos ako ng hininga. Iginawi na nga nila ako papasok sa loob ng bahay. Nang makapasok ng ibang mga kapitbahay namin, doon na ikinuwento ng asawa ko ang mga nangyari at ipinakita niya yung karne sa may lamesa. Nagulat sila noon, lalo na at hindi nilubos akalaing hindi lang pala tsismis na aswang itong si Lola Cora. Ngayon ay meron na umanong patunay. "Nako, ayan na nga ang sinasabi ko sa'yo. Ayaw mong maniwala sa amin. Ayan tuloy, nagkatotoo na ang sinasabi namin ni Mila na ikaw na ang susunod na biktimahin ng matandang yon." Dagdag pa ni Aling Soledad, katakataka namang tanging kami lamang ang binigyan ng matanda. Dahil kung wala talaga itong balak na biktimahin ako, edi sana pati ang ibang mga kalapit-bahay binigyan din, di ba? Gaya ng sinabi ng matanda kanina, malaki-laki ang kinita nito nung nakaraan kung kaya't ito naman ang namahagi. Pero bakit kami lang ang inabutan? Hindi umimik ang asawa ko. Ganun din ako dahil naisip kong tama naman ang sinabi niya. Dapat nga noon pa ay naniwala na ako sa mga usap-usapan nila. O kahit man lang siguro nagkaroon ako ng hinala o hindi ako basta nagtiwala kay Lola Cora. Tuloy ay kamuntikan ko nang maipahamak ang asawa ko noon. Kung nagkataong na unang kumain si Donna, baka sa mga oras na yon ay napahamak na ito, nayanggaw, o di kaya manganib ang anak namin noon. Nang gabi ding yon, bit-bit ang karne, sinugod namin ang bahay ng matanda. Ang balak namin ay kaladkarin ito sa barangay para ipalam kung ano talaga ang totoong pagkatao niya. Pero pagkarating namin sa bahay nito, wala na kaming nadatnan. Marahil ay nakatunog ang matanda kung kaya't nilisan na kaagad ang bahay nito at hinayaang nakatiwangwang. Dahil sa labis na galit at hindi ko matanggap sa sariling magagawa yun ni Lola Cora, gawa ng puro kabaitan naman ang pinapakita ko dito. Winasak ko talaga yung bahay. Tumulong din ang mga kapitbahay ko. At nang matapos na yon ay inilibing na lamang nila ang karne na napatakan ko ng kalamansi noon. Magmula nung nawala ang matandang kapitbahay namin, natigil na rin ang mga usap-usapan patungkol sa aswang. Wala na rin kaming naririnig na patayan ng hayop o nagkakawala ang nagaganap sa mga karatig lugar. Naging tahimik na ang nayon namin at payapa nang nakakapaglakad ang mga tao, kahit na abuti ng 10 oras ng gabi. Pero syempre naging alerto pa rin kami gawa ng baka mamaya biglang bumalik ang matanda o kaya naman may iba na namang dumayo sa lugar para maghasik ng lagim.